Ito ang magandang balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Kudeta sa Kamara, muling ang umuugong ang umano'y kudeta sa mababang kapulungan matapos na lumabas ang impormasyon singil sa pag-uusap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Sa likod ng bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang isang leader ng Kongreso kasabay ng umano'y paggalaw o recruitment efforts na target na mapalitan si House Speaker Faustino Bogie III. Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers, lalo na sa panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa ating bansa. Para sa ilan, hindi ito basta chismis kundi isang indikasyon na posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng Kamara. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa Kamara, pagpapalit ng liderato at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhaya ka ng inang congressman. Mukhang lilinisin naman ni VP Sara Duterte itong Congress, ha? Mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin ang sistema. Naku po, ayan na. Idinawit man ng pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo. Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69 eh. Hindi, baliktaran. Hindi ho yun bastos ha. Hindi, totoo naman eh. Yan ang kanilang dapat, yan ang kanilang yan ang kanilang tawag sa kanila. Mahilig ho sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging Pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Duterte, naging Marcos na. Ngayon, nakikita natin, di ba, yung mga bumabatikos dati kay VP Sara Duterte, ngayon nagbaliktaran na. Naku po. Di ba? Kaya mga mga 69ers ang tawag dyan, no? Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates, ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis o simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga leader na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si VP Sara Duterte. Gagamitin na naman para magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni VP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banateros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin sino may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Sayo, palakpakan. O mga banateros ha, ang goal natin sana bago matapos ang taon na ito ay magkaroon tayo ng 1.5 million na subscriber. Sa excuse me, medyo yung ating sa kasulukuyan po kasi tayo po ngayon ay merong 1.36 million. So baka naman po pwede mag-subscribe po kayo at makamit naman po natin yung 1.5 million na subscriber. Baka naman po. Kasi alam mo, malaking na itutulong yan sa algorithm ng ating mga videos pag umangat ang subscriber, pag marami kayong like, pag nag-share kayo, yan ay lalong kumakalat. Maglalabas yan sa newsfeed ng ating mga kababayan. At alam nyo, wag ko kayong magugulat kayo dahil yung mga nanonood dito talagang mga matatalas ang isip, mga malalalim. Ako'y nagugulat. Minsan pag may bumabati sa atin na sinasabing ako'y isang abogado at subscriber, naku po.
kinakabahan ako kasi baka mamaya may nasabi akong maling batas, di ba? Pag meron naman lalapit, alam mo, isa akong doktor. Naku po. Sabi ko, mga magagaling mag-aral ito, mga ito, magmemorya. Baka may mali akong nasabi. Hindi ganun Kaya tayo pinagbubuti nating pag-aralan ng lahat ng bagay, lalo na ho sa pagdating sa politika, para ihatid sa inyo ang magandang paliwanag. Ako yung nagpapaliwanag lang naman, di ba? Ako yung nagpapaliwanag lang naman ng mga nangyayari sa bayan natin at kayo na magbuo ng inyong mga konklusyon. Kasi may kanya-kanya tayong konklusyon. Halimbawa, yung iba gustong mamatay si Marcos. Hindi totoo, di ba? Maraming nagwi-wish niyan na gustong mamatay si Marcos. Ako ayoko. Ayoko. Una-una, hindi tama yun. That's unbiblical. Meron ba salitang unbiblical? O tama, basta, hindi tama yun. You do not wish for a person to die. Okay? So, yun ang aking prinsipyo. Pero gayon pa man, gusto ko siyang panagutin sa lahat ng kasalanan ginawa niya sa bayan natin. Di ba? Magkakaiba-iba tayo ng opinion Pero kayo na humbala, hindi ko kayo didiktahan kung pinapanalangin niyo matigok siya. Nasa sa inyo na ho yun. Basta ako, hindi ako doon. Basta ako, gusto ko, pagdusahan niya hanggang mabulok siya sa kulungan, matay siya sa kulungan. Kasi sa balita, di ba, yung problema nga niya, yung colon niya, sabi may, merong basta, sakit sa kulon. Gusto ko doon na siya sa kulungan, mabulok. Yun ang totoong gusto ko mangyari. Para magkaroon ito ng lesson. Kasi pag natigok siya, wala na, tapos na yung kahirapan niya. Although, maghihirap siya sa impyerno, sigurado tayo doon. Hindi. Panginoon lang nakakasigurado doon. Huwag kayo mapanghusga, ha? Bahala na ang Diyos sa kanya, hindi ho tayo Diyos, kaya ang Diyos ang magbahalang maghusga sa kanya, hindi tayo. Pero gayon pa man, mas gusto nating mag-suffer siya dito sa kasalanan ginawa niya sa ating bayan. Di ba? Kaya pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Ako, duda ako dito Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue na ito? Kesyo daw, may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Itong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Kasi ito yun Para sa akin ito ang aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo ng o ilang mga abogado nga sinusuportahan si VP Sara Duterte. Dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon tila para bagang sinasalsal? Para bagang may mini trial sa Committee on Justice. Alam nyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit. Doon sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So doon tayo sa maliit lang, yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal doon Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue, kaya nga nagiging fishing expedition Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog, patay na. Wala nang mangyayari doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng Kamara sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipatigil yung kanyang impeachment. Which is, ako, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan. Political suicide sa mga congressman nang sumuporta sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay VP Sara Duterte, hindi natitibag si VP Sara Duterte. Tumataas si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang presidente bumabagsak? Si Pangulong Duterte bumabanat nun, pero hindi siya bumabagsak. Pataas ng pataas ang rating niya. Hanggang bumaba na siya, ang taas pa rin na rating niya. Ngayon, nakaupo na yung presidente, bumabagsak. Habang yung sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga kwento, patuloy yung pagtaas. Kung ikaw ay matalinong politiko, political suicide ang gagawin mo pag in-impeach mo, binoto mo na impeachment kay VP Sara Duterte.
Mga kababayan, sa totoo lang, pagdating sa politika, yung mga ulul na yan, hindi yan bobo. Sanay na yan sa baliktaran. Kumakain na ng kapal ng mukha mga animal na yan ang mga congressman, kumakain na ng kapal ng mukha yung mga yan. Wala silang pakialam kung ano ang maging itsura nila, kung ano ang kanilang sasabihin na, ay ganito, ay ganyan. Hindi ho. Maniwala kayo sa akin, ang kakapal ng mga hindot na yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran lahat. Kasi tandaan ninyo, nung huling yung dating impeachment ni VP Sara Duterte, bilyon-bilyon ang inilabas doon para pumirma yung mga congressman. Hindi ako nagsabi niyan yung mga mismong mga congressman na nasa loob. Masaya ako nga, may mga kaibigan pa akong congressman noon. Yun din na sinasabi sa akin Sa pilitan At tingnan ninyo yung mga hindi pumirma, nilaglag nung nakaraang eleksyon. Yung isa pinakulong pa. Ganong katindi ang nun. So parang bagang sinasabi, pag di ka pumirma, ikukulong ka, ilalaglag ka, hindi ka na maboboto, matatanggal ka. O kung pumirma ka, may pera ka. Tandaan niyo yun. Kasi noon, limpak-limpak pa sa lapi nila. Pero ngayon kasi, nabuking na So ngayon, I don't think kaya na nilang bayaran yung lahat na supposedly kailangang numero para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya dito na lang nila pinaglalaruan sa Committee on Justice. Dahil dyan, alam naman natin, yung mga naan dyan puro bitter. Gusto nyo, meron akong iba-blind item. Ito, kilala ko ito Kasama namin itong nangampanya noong 2016. Tumakbong congressman ito. Hindi nanalo ito, kaya kung ano-anong project ang inilalapit kay PRRD at kay Bongo. Hindi ito napagbigyan ni Bongo at ni PRRD. Congressman yan dyan sa Hindi ko na lang sasabihin, putang inang yan Ang kapal na mukha niyan. Ang bait-bait niyan sa akin dati Tapos ngayon nakikita ko isa sa mga nakaupong bumabanat kay VP Sara Duterte. Bakit? Hindi ka napagbigyan kasi noong Duterte time Hindi kasi ganyan naman yung mga yan Alam mo, mga congressman na yan, mga negosyante yan. Totoo lang, pera-pera lang ang karamihan dyan. Pera-pera lang. Hindi napagbigyan. Ano ngayon? Nung may pagkakataon siyang gumanti, nagulat nga ako nung lumabas siya doon sa kita ko. Sabi ko, bakit? Naku. Bakit siya nandyan? Gusto niyo ng clue? O sige. May letter F sa kanyang pangalan. Na congressman. Hindi ko dalang sasabihin kung sino. Bahala na kayo mag-isip. Delicates. Kasi nga hindi nakinabang yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nilapit niyan kay Bongo tsaka kay PRRD. Hindi pinagbigyan. Ayan ngayon, ang tindi ng banat niya. O panoorin natin tong balitan to May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman ang manalo ang unit team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng napapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo. Hindi sa Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan Yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Billionario News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinupondohan ng someone.
Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang pinaka parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo ha. Panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Eriza sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. Diyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi mahirap kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit tong panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny it, or not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan, walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niyo yung mga yan ha. Ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Erice malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although, sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? House Deputy Minority Leader Antonio Ito, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. Nino, hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Ang linaw, wala naman ngayon. Ito yung mga mahilig mag-imbento eh. Ito yung mahilig magpalabas ng kung anong balita eh. Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung nirelease ng DBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung magpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung mag-numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang ito na lame duck na talaga. Hindi, which is totoo naman eh. May basbas talaga ng presidente. Imposible talaga eh. Noon kasi, kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo, dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte, talagang susunod sa kanya eh. Di ba? Ganon kapangyarihan si VP Sara noon, matikas si VP Sara noon eh. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. So, napaka-imposible nito. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakamimbing impeachment complaints. Isa pa yan. Paano mo walang kakayahan daw ang speaker na pahintuin ng impeachment. So, paano ang motibo na yun? Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Paano? Paano niya ma-impluwensyahan? So, kahit ilagay si Gloria Macapagal Arroyo dyan, nakakampi ni VP Sara Duterte, halimbawa lang, hindi naman kayang impluwensya ni Gloria yung mga congressman na, oy, huwag niyo impeach si VP Sara, kailangan mo ng ganire. Money talks sa Congress. Money talks. Hindi yan madidiktahan lang. Money talks. Pero isa pang maaaring maka-impluwensya sa kanila ay yung announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang pangulo. Yun. So, it has nothing to do with the speakership. Naintindihan natin? Kasi even if mapalitan ng speaker, kung walang pera yung speaker, na again, saan ba nanggagaling ang pera? Sa executive.
So napakalabo nung eksena. Sa tingin ko lang ho ito ha. Napakalabo ng eksena na palitan for the sake of the impeachment. Etong Speaker of the House. Napakalabo para sa akin. Ito isa na namang diversion na ginagawa nila para mawala sa pagiging inutil ni BBM pagdating sa issue ng gas. Yan ang totoo. Kasi nga alam mo, sa totoo lang, ngayon, marami talaga ang naghahanap sa Pangulo. Kasi yung mga lumalabas na video, una yung isa, 'di ba, yung nagsama sila ni Claire Castro. Marami nagsasabi na tila ito daw ay green screen. Pansinin niyo yung video, parang green screen. Ibig sabihin ng green screen, yung pinapalitan yung likod, yung sa CapCut, yung mga ganon. Hindi kasi, baka sabihin nyo, pulidong-pulido. Naku po, gusto nyo, mapunta ako ngayon sa Japan eh. Ngayon na ngayon din eh. Dami nga nagsasabi, ganda na ng studio ko. Hindi ko studio yan. Kasi kayang-kaya yung mga magagaling talaga. Ako, hindi pa nga ako magaling dyan eh. Yung kayang pantayin yung shadow, yung ilaw, para magmukha talagang totoo. So marami nagsasabi, lalo na yung mga eksperto, na ito daw ay green screen lang. Okay? Kaya ngayon, marami din nagtatanong na bakit tila hindi talaga lumalabas si BBM. Pero eto, meron ako ipapakita sa inyo. Ang ganda ng pinost ni dito eh. Wait lang ito. Nagulat ako eh. Naku, buti na lang hindi ko na Bakit ba kasi lumalabo? Wait Okay. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo ha. Ni Henry Uy. Ito. Saan na yun? Post ni Henry Uy. Ayan. Nakita niyo yan? PBBM. Wala na bang ibang maisuot? April 7 ito, nung hinahanap. Malacanang, ano ba talaga ang totoo? Nasaan ngayon maghapon ng Pangulo? Bakit nag-post si Secretary Kiko Laurel 6 hours ago? Meaning ngayong araw, yung April 7, na bumisita si PBBM sa Agora Market. Ito, yung unang picture niya. Pangulong personal na sinigurong abot kayang bilihin. Kita niyo yung mga picture? Diba? Tingnan ninyo. Diba? Ito'y April 7 pinost 6 hours ago. Ito ang pinost. Ano ba problema? Tingnan ninyo ito. March 18. Ito yung picture din. Same picture ang ginamit. Sasabihin ng iba, baka iba lang ang Ito, kita nyo yung mga taong nandun. Si Zamora, yung damit nila, pare-pareho. Parehong-pareho eh. Ito, lumabas din yan sa DZRH. Naku po, DZRH. Bakit kayo gayaan? Hindi, kinuha lang naman niya yung picture sa Wala tayong choice. Sabi ng DZRH, yan ang nilabas ng picture. Di ba? Wow, magic. This was the same day na nasa Agora siya 3 weeks ago. Try nyo search BBM at Agora Market. Same clothes, same people, puro ka na lang throwback. Bakit ko pinapakita ito? Wala po akong sinasabi na namatay si PBBM. Wala po akong sinasabi na may sakit, maluba siya at na hindi na siya makatayo. Ang punto ko lang ito, mga kababayan. Ang Pilipinas ngayon nagkakagulo dahil sa taas ng presyo ng bilihin. May emergency, national energy emergency na dineclare ang Pangulo. Nasaan na yung emergency na yun? Kasi when you say emergency, hindi ibig sabihin nun na mamasyal. Bakit na mamasyal? Kunwari emergency na ambulansya. Pag sinabi mo nagwangwang yan, hindi ibig sabihin na mamasyal yan. Although ginagawa ng mga ambulansya minsan yun. Pero hindi ibig sabihin na mamasyal. Emergency, tumabi ka kasi kailangan ko ng punta ng ospital. Emergency nga eh. So tayo, nag-declare tayo ng national emergency, energy emergency. Pero tila parang walang emergency nagaganap sa ating gobyerno. We are in an urgent situation wherein kulang na ang ating supply. And yet, parang wala tayong emergency. Nagtataasan ng bilihin. Mas gumagalaw pa ang mga LGU tulad ni Yorme kesa sa national government. Tapos, nakakabwisit. Ewan ko kung kasi may isa ako narinig na vlogger na sinasabi, malamang ginagamit to para asarin ng mga Pilipino, galitin ng mga Pilipino dahil tila pinagbibintangan na patay na si Marcos. I don't care. I really don't care whether they're using this against us o kung ano man ang kanilang plano.
Pero the mere fact that we cannot see the president live, ulitin ko, live. Hindi pwedeng puro video, puro picture, live. It is very important, especially as a Filipino, as a taxpayer, hindi tayo dapat tumatanggap lang na meron tayong pangulong hindi nakikita. Ano to? May ghost flood control na nga, ghost president pa. Hindi nakikita ang presidente. Anong klaseng buhay ito? Di ba? Anong klaseng bansa meron tayo? Isipin nyo mabuti yun, ha? Bakit importante? Kasi ang daming dapat, halimbawa, yung tinatanong sa Senado, pwede ba bawasan natin ang VAT o kung maaari nga, sana tanggalin na lang. Tapos ang excise tax, hindi pumupunta secretary. Di ba? Tapos hindi alam ang isasagot. Hindi ko masisi yung mga opisyal eh. Bakit? Hindi talaga nila alam ang gagawin eh. Siyempre, the instruction must come from the president. Ang tanong, nagpapakita ba ang presidente sa kanila? May meeting ba? Alam mo, naalala ko noon kay Pangulong Duterte kasi alam mo mapalad din tayo na iimbitahan noon sa Malacanang noon eh. Para magpa-picture, ganun. Magkwentuhan. Hindi, naimbitahan din tayo doon eh. Alam mo, doon sa Malacanang, maraming room yan. Si Pangulong Duterte, may oras lang siya. 2 hours dito sa room na to, lilipat na naman siya sa kabilang room, 2 hours. Tapos lilipat na, kanya-kanya, lipat yun. Sa isang buong araw, ganun ang ginagawa niya. Para ma-meet lahat ng dapat makausap at maayos kung ano yung dapat maayos. Tapos nakabuntot si Bongo nun eh. Kasi, meeting. Usap, may rereklamo. Sabi ni, Bong, magbisaya man sila, hindi ko maintindihan kung sinasabi nila sa isa't isa. Magbisaya sila. So sabi, bibigyan ng instruction. Right then and there, naririnig ko si Bongo kaya nakausap yung nangyayari yan. Kasi si Mocha, isa sa mga naglalapit ng mga problema yan ng mga OFW eh. Sasabihin niya kay tapos sasabihin ni Bong, ayusin mo itong inaano na OFW dito sa bansang ganito, ganyan. Tatawag si Bongo mismo, sasabihin niya kagad yung mga opisyal na hindi gumagalaw. Ganun kasi hands-on eh. Ganun ang presidente nun. Ngayon, paano sasagutin yung mga tanong ng senador kung hindi natin nakikita ang presidente? Kaya natin hinahanap ang presidente, hindi para gusto kagad siyang bumagsak, bumaba, o whatsoever. Hindi yun. Ako para sa akin, kung kaya niyang gawa ng mas magandang paraan o solusyonan ang krisis na nangyayari sa bayan natin, why not talk not? Di ba? Kung kaya niya solusyonan, ayusin, why not? Pero ang problema, kitang-kita natin hindi niya kaya eh. Kaya nga importante na lumabas siya, magpakita siya. Gusto mo, interviewin ka pa namin Wala sa... Ay, sorry. Wala pa. Hoy! Kung gusto mo, magpakita ka na lang sa Vox Populi, interviewin ka namin. Di ba? Sino sasagot lagi sa'yo? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.